So dito po tayo magsisimula. Ano po? Pwede mo sa ibang magsimula. Ito po yung first house talaga, sir. Ayan. So, sige po, magsimulan na rin po tayo isang magandang umaga po sa inyong lahat. At muli po maligayang pagdating dito po sa Las Casas, Pilipinas de Acosar. So, ang ngalan ko po ay Kenneth. Ako po ang sasama sa inyo na libutin yung ilan po sa mga makasaysayang bahay na naitayo at nailipat dito po sa resort. So, sa ating pong paglalakbay, meron po tayong mga bahay na bibisitahin at papasukin. Ngunit sa pagpasok po natin sa mga bahay na ito, ay kinakailangan po natin magtanggal ng ating pong mga suot na sapin sa baha bilang tanda ng pagbibigay galang at respeto sa mga nagmay-ari ng bahay. At dahil na nga rin po, isa po ito sa mga Pilipinong tradisyon na muli po namin binubuhay dito sa resort. So bago po tayo tuluyang magsimula, nais ko lang din po kayong bigyan ng kaunting impormasyon tungkol po sa resort na ito. Bali ang Las Casas, Pilipinas de Acosar, ito po ay mga salitang Espanyol. Ang ibig sabihin po sa Tagalog, ang mga bahay sa Pilipinas ni Acosar. So yung Acosar, ito po yung mismong apelido ng pamilya ng may-ari ng resort na ito. At nagsimula po sila mangolekta ng mga lumang bahay in the year 2000 at binuksan naman po nila ito in the year 2010. So kung mapapansin nyo po, inabot ng 10 taong pagsasagawa ang resort dahil ang lahat po ng mga bahay na nakikita nyo po dito ngayon ay masusi po munang pinag-aralan bago po inilipat dito sa resort. So ang ginawa po nila, nilagyan po nila ng bawat marka yung bawat parte ng mga bahay. Pagkatapos po niyan, kinuhanan po nila ito ng larawan for documentation and reference at saka po nila ito marangan na pinagbabaklas piece by piece, plank by plank, column by column. At yung mga bahagi po na nababaklas nila mula sa bahay, ang ginagawa po nila, nililipat po nila yan dito sa resort at dito po nila ito binubuong muli base pa rin po sa original nitong istruktura at disenyo. So sa ngayon, dito po sa Las Casas ay meron na po kaming total of 63 houses and out of 63 houses, 41 po sa mga bahay, mga original at yung natitira naman pong 22 ay kombinasyon ng replica and archival houses. At kung mapapansin nyo, ang mga pangalan po ng mga bahay dito ay ibinase naman sa lugar o probinsya dito sa Pilipinas kung saan po sila nakuha, nabili o natagpuan. So kagaya na nga po ng malaking bahay po na ito po yung aming pong Casa Binyan from Binyan, Laguna. Bali, ito po ang ancestral house ng lolo ng ating pong pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sadyang malaki po ang bahay na ito dahil meron po itong dalawang bahagi. So ito po yung unang bahagi ng bahay na sa ngayon nga po ay nagsisilbi na pong assembly area for the Heritage Walking Tour. And ito na rin po yung pinaka-headquarter namin ng mga tour guides dito sa resort. Samantalang yung ikalawang bahagi po ng bahay, yung bahay po na sumunod sa kabila, sa ngayon kinonvert na po ito as Italian restaurant na pinangalanan po na La Bella Chodora, nang ibig sabihin po sa Ingles ay may beautiful Chodora kasi nga po ang buong bahay ay ancestral house din po ng nanay ni Dr. Jose Rizal na si Chodora Alonso. Okay? So ito po unang bahagi ng bahay na itayo po ito in the year 1700 sa pagmamay-ari po ni Don Gregorio Alonso. Yung ikalawa naman po na nagmay-ari ng bahay ay yung kanya pong anak na lalaki na si Cipriano Alonso. At yung ikatlong henerasyon na nagmay-ari po ng bahay ay ito naman pong si Don Lorenzo Alberto Alonso na noon po ay nagkaroon ng dalawang asawa. So, ang kanya po unang naging asawa during that time, nangangalan po itong Paula Florentino na kung saan sila po ay biniyayaan ng isang anak na lalaki na ang pangalan po ay Jose Alberto Alonso na di kinalaunan ay naging representante ng ating bansa sa bansang Espanya. So, in our time today, that's the job of the Ambassador of the Philippines. Yung ikalawa naman pong naging asawa, nito pong si Don Lorenzo, nagngangalan naman po itong Brigida de Quintos kung saan isa po sa mga naging anak nila noon ay ito pong si Chodora Alonso na nanay ni Dr. Jose Rizal. Ngayon, kung mapapansin niyo po, ito pong si Chodora Alonso ay anak po noon sa ikalawang asawa. Kaya po, yung pagmamay-ari po ng bahay na ito ay napunta po sa nag-iisang anak ni Don Lorenzo sa kanyang unang asawa at siya po si Jose Alberto Alonso, ang ika-apat na henerasyon na nagmay-ari po ng buong bahay na ito. So during that time, ito pong si Jose Alberto Alonso ay nagkaroon po ng asawa na nagkataon pong kapangalan nito pong si Chodora Alonso. Ang pangalan po ng kanyang asawa, Chodora Formoso.
At dahil nga po, laging wala, ito pong si Jose Alberto Alonso, lagi dito sa kanilang bahay dahil po sa kanyang responsibilidad bilang kinatawan ng ating bansa sa bansang Espanya noon po. Yung kanya pong asawa na si Teodora Formoso ay nagkaroon naman po ng lihim na relasyon sa kapitan ng mga Guardia Civil. At nang malaman po ni Jose Alberto Alonso ang pagtataksil ng kanyang asawa na si Teodora Formoso, ang kanya pong ginawa dito, kanya po itong ikinulong sa isa sa mga kwarto ng malaking bahay na ito. At habang nakakulong, ito pong si Teodora Formoso noon sa kwarto, noon naman po, ang araw-araw na nagdadala sa kanya ng pagkain ay ito pong si Teodora Alonso. Ngunit isang araw, ito pong si Formoso ay nakagawa ng isang sulat at ang nakasaad sa sulat, siya po ay ikinulong ng kanyang asawa na si Jose Alberto Alonso sa isa sa mga kwarto ng kanilang bahay at siya rin daw po ay tila ba nilalason nito pong si Teodora Alonso sa mga pagkain ibinibigay sa kanya araw-araw. At yung sulat po na kanyang ginawa, kanya po itong itinapon sa isa sa mga bintana ng kwarto kung saan po siya nakakulong. Nagkataon naman po, na pagkatapon niya po ng sulat sa bintana, sa labas ng kanilang bahay, meron pong nakaantabay na Guardia Civil. At dahil nga po ang kalaguyo nitong si Formoso ay ang kapitan ng mga Guardia Civil, of course, ang sulat po nakarating kay kapitan. But syempre, si kapitan, to the rescue. So, ang ginawa niya po, pinaalam niya po ito sa buong binyan at nang malaman po ito ng mga otoridad, nagpadala po sila dito noon sa bahay na ito ng Guardia Civil upang pakawalan ito pong si Teodora Formoso at dakpin naman po at ikulong ang magkapatid na Jose Alberto Alonso at Teodora Alonso. But during that time, habang nakakulong po ang magkapatid na ito, ay meron pong isang okasyon noon ang nagaganap sa binyan. At sa okasyon pong ito, meron pong isang batang babae na magaling sumayaw. Nagkataon rin po na sa okasyon ay dumalo ang Gobernador General ng Espanya, kung kaya nang makita ng gobernador yung batang babae na magaling sumayaw, labis niya po itong nagustuhan at kinagiliwan. Kaya ang ginawa niya, nilapitan niya ngayon yung batang babae at kanya po itong tinanong ng ganito, ano ba ang iyong gusto at aking tutuparin kapalit ng iyong pagsasayaw sa akin? Ngunit lingid po sa kalaman ng Gobernador General ng Espanya, ito po palang batang babae na ito, ang bunsong anak nito pong si Teodora Alonso na nagngangalan pong si. Kilala niyo po ba ang bunsong anak ni Teodora Alonso? Anyone would like to answer? I'll give you a clue. Start with letter S. Salome. Parang wala pong Salome sa magkakapatid, alam mo? So anyway, iba po ang sagot. Sisa po karakter po yan. Para sa Silvia. ginawa niya. So anyway, ang bunso kong anak nito po si Teodora Alonso, ang bunso kapatid ni Dr. Jose Rizal ay nagangalan pong si Soledad. Mas kilala po sa kanyang palayaw na Chole. Kung kaya yung batang Soledad, ang kanya pong hiniling noon ay yung kalayaan po ng kanyang ina, ng kanya pong tsuhin. At matapos nga po yung 2 taong pagkakakulong ng magkapatid, sila po ay nakalaya na. Pero hindi pa po dito noon nagtatapos yung paghihirap nito pong si Teodora Alonso, because during that time, nung makalaya po siya, ang pamahalaan Espanya nagpasa ng panibagong batas. At ito pong batas na ito ay tinatawag noon na Claveria 1849. Nakasaad po sa batas na ito na ang lahat po ng pamilya noon na walang apelido ay bibigyan ng apelidong Espanyol. At ang naibigay nga pong apelido sa pamilya, dito pong si Teodora Alonso ay E. Realonda. Ngunit nung pipirma po sa isang importanteng dokumento, ito pong si Teodora Alonso ay nakalimutan niya naman pong ilagay yung kanya pong bagong apelido na E. Realonda sa kanyang pangalan at pirma. Kaya po na malaman ito ng pamahalang Espanya, inakala po nila na ito pong si Teodora Alonso ay hindi sumusunod sa kanilang pinanukalang batas. Kaya sa ikalawang pagkakataon, ito pong si Teodora Alonso ay muli pong dinakip. Pero hindi po siya kinulong. Siya po ay pinarusahan na maglakad ng 50 kilometro mula Calamba, Laguna hanggang Santa Cruz, Laguna nang wala pong anumang suot. Nasabing sa paa. Ayan. Noong mga panahon pong iyon, bata pa lamang po yung ating pong pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Humigit kumulang 7 taong gulang pa lamang po siya. Kaya gusto niya man pong tulungan yung kanyang ina ay wala po siyang magawa.
Ngunit nung nagkaroon na po siya unti-unti ng kaisipan, dito po siya nagkaroon ng inspirasyon na isulat yung dalawa sa kanyang importanteng nobela, ang Noli Me Tangere at Il Filibusterismo. Kaya kung pamilya po kayo sa karakter ni Sisa, yung babae po na naglalakad na wala pong suot na sapin sa paa, habang tinatawag niya yung pangalan ng kanyang mga anak na si Crispin at Basilio, ito po ay hango sa tunay na buhay na nangyari po sa nanay ni Dr. Jose Rizal na si Chodora Alonso. At yan nga po ang natatagong history sa likod po ng bahay na ito. So some of our guests, tinatawag nila na history kasi kung papakinggan nyo po at kung walang pinagbasihan ng kwento, mapagkakamalan nyo pong chismis. Okay? Pero actually, ang kwento po ng bahay na ito ay nagmula pa po sa huling may-ari ng bahay na ito na si Mr. Jerry Alberto. Okay? At ngayon po, akyat po tayo sa ikalawang palapag ng bahay na kung saan dito po natin makikita yung mga larawan ng mga nagmay-ari ng bahay, pati na rin po yung mismong kwarto kung saan ikinulong ni Jose Alberto Alonso, yung kanyang asawa na si Chodora Formoso. Pero kung napanood nyo na po yung movie na General Luna, I think you are familiar to the corner of the house over there. Kasi dyan po nila... May mga package na may mga kasama lang yung mga activities or shoot yung sa Goldo na nasa 40 Ay, ito po sir, hindi po. Yung dalawa lang po na to. And kasi medyo hindi na po ganun katibay ito po mga bakuan na nandito sa pinaka-kumidor. Anyway, ito po parte ng bahay na ito. Noon po ay kadalasan tinatawag po natin itong kumidor. Ang salitang kumidor po ay salitang Espanyol. Ang ibig sabihin po sa Tagalog ay hapagkainan. Okay, so ito po ang kumidor o hapagkainan na bahagi ng bahay. So, anyways, ito po bahay po na ito, hindi na po ito original. Bakit po hindi na original? Kasi po yung original parts sa bahay umaabot na lang po ng 1 to 5%. So, meaning to say, karamihan po sa parte ng bahay na ito ay mga replica o reproduction na lamang. So, kasama po sa 5% original parts ng bahay, yung hagdanan na inakyatan natin, papunta po dito sa ikalawang palapag ng bahay, pati na rin po yung kisame na nakikita nyo dito. Yan po ay mga original pa rin po hanggang sa ngayon. Okay? At ngayon po pupunta po tayo sa pinakasalas ng bahay or living room. So, let's go. Dito po tayo. Yung isa rin po na ito yung replica. Okay. So ngayon, dito po sa building na ito, makikita niyo po mga nakasabit na larawan. Ito po yung mga larawan po ng mga nagmay-ari ng bahay. So dito po sa Las Casas, talagang pinapakita po namin yung mga larawan nila. Bakit po? Para just in case makasalubungin po sila dyan sa labas. At least alam niyo po yung picture nila. Babatiin niyo po kasi minsan kumakaway po yan sa bintana. Alright, so anyway, mag-start po tayo dito sa nag-iisang lalaki sa mga larawan. Siya po si Jose Alberto Alonso, ang ika-apat na henerasyon na nagmay-ari po ng buong bahay na to. At siya rin po yung paboritong chumi ni Dr. Jose Rizal na nagturo po sa kanya ng sports na fencing. Samantalang itong larawan ng babae na ito, siya po si Chodora Formoso, ang asawa ni Jose Alberto Alonso, ang babaeng taksil na ikinulong sa kwarto. Dahil nagkaroon nga po siya ng kalabuyo at yung naging kalabuyo niya ay yung kapitan ng mga Guardia Civil. Yung ikalawang bahagi po ng bahay, yung Italian restaurant po, ang nagpagawa po talaga niya noon ay ito pong si Jose Alberto Alonso in the year 1800. Sa madaling salita, hindi po sabay na naitayo ang dalawang bahay. Yung unang bahay na itayo year 1700s, yung pangalawa year 1800s. Pero ibinenta ni Jose Alberto Alonso ang buong bahay na ito noon kay Doña Magdalena Arevalo Leyva. At itong si Doña Magdalena ay hindi na po kamag-anak ng pamilya ng mga Alberto. At during that time, nagkaroon po siya ng isang anak na babae at dito niya po ipinamana ang buong bahay na ito. Ang pangalan niya po ay si Doña Isabel. So makikita niyo po itong si Doña Isabel ay meron pong corona dahil isa po siyang beauty queen. Actually, ang tawag po sa kanya noon ay Queen of Luzon dahil nanalo po siyang Carnival Queen. At ang katabas po ng Carnival Queen natin ngayon, Binibining Pilipinas, panlaban ng Miss Universe. At dahil po sa natatami niyang kagandahan, nabigyan niya po ang puso na nagngangalang Macario Marco, isang Espanyol. Biniyayaan po sila ng napakagandang mistisa na anak at dito nila muling ipinamana ang buong bahay. Ang pangalan po nito ay si
Pilar. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, ito po si Doña Pilar ay nagkaroon po ng asawa at nagkataon po noon ang kanyang naging asawa ay ito po si Zoilo Alberto Alonso na nagkataon po pamangkin ni Jose Alberto Alonso. Kaya po pagmamayari po ng buong bahay na ito ay bumalik lamang po noon sa pamilya ng mga Alberto. Kaya po sa Binyan Laguna, ang bahay po na ito ay tinatawag po nila na Alberto's Mansion or Alberto's House. And the amazing part of it, these two paintings po that you can see here are still original from this house. Pero ito pong dalawang paintings na nauna, ito po yung mga reproduction o mga replica na lamang. Okay? At ngayon po, ipapakita ko na po sa inyo yung mismong kwarto kung saan ikinulong niyo si Alberto Alonso, yung kanyang asawa na si Chodora Formoso. So, are you ready to meet her? Kanina pa po siya naghihintay sa kwarto. So, let's go. Dito po tayo. Malapit po, ano? May wifi naman dati. Wow. Ano po yung nakaupo? Jesus Christ po, statue ni Jesus Christ. Nilagay lang po nila dyan. Alright. So, by the way, ito po yung original na istruktura ng kwarto kung saan dito nga po ikinulong ni Jose Alberto Alonso, yung kanya pong asawa na si Chodora Formoso. At dyan din naman po eksaktong-eksakto sa bintanang iyan itinapon yung ginawa niya pong sulat. Okay? So, mapapansin niyo po sa loob ng bahay may mga kagamitan po na nakalagay dito. Pero ang mga kagamitan po na ito ay hindi na po original mismo sa bahay na ito. Ito po ay mga antique collection na lang po ng pamilya na napagdesisyonan po nilang ilagay dito to add additional designs for the house. And kasama rin po sa 5% original parts ng bahay, ito pong dingding na nakikita niyo po na ito, pati na rin po yung bawat pintuan ng kwarto na ito. Mga original pa rin po yan hanggang sa ngayon. Okay? So, bago po kayo bigyan ng pagkakataon para po makapanguha ng mga larawan po dito sa loob ng bahay, nais ko lang din po sa inyo ipakita yung pinaka-special feature ng bahay na to, which is the narrow passageway po that you can see dyan sa likod. So, ito pong daanan po na ito noon, originally nakapalibot po ito sa buong gilid ng bahay at ang tawag po nila dyan noon ay bulada. Daanan po ito ng mga alipin noon. May dalawang uri po tayong alipin na tinatawag noon. Meron po tayong alipin sa gilid at alipin na bahay. Okay? So, alipin sa gilid, ito po yung uri ng alipin na naninilbihan po sa mismong gilid ng bahay. Kaya tawag sa kanila alipin sa gilid because literally, nasa gilid po sila ng bahay. Samantalang yung alipin na babae, sila naman po yung mga alipin na naninilbihan po sa loob ng bahay. Kaya ang tawag sa kanila, alipin na mamahay. Yan, kasama po sa exam natin yan mamaya, kaya tandaan niyo pong mabuti yan. Okay? So sige po, bibigyan ko po ng 5 minuto para po makaikot dito sa bahay na ito. And then after that, we're gonna proceed to our next house po. So our next house will be Casa Quiapo from Quiapo, Manila. Sa ating mga national artists, dito po sila nag-ensayo ng kanilang husay sa pagpipinta, katulad na nga lamang po ni Fernando Amorsolo, Carlos Botong Francisco at Guillermo Tolentino. Kaya nga lamang po, nang mailipat po nila noon yung School of Fine Arts ng UP sa Padre Paura Street, Manila, yung bahay po na ito noon ay naiwan pong abandonado. Kaya noon, ang may-ari ng bahay, napagdesisyonan niya na maglagay ng iba't ibang establishmento dito. Kaya yung ikalawang palapag po ng bahay na ito noon, nagkaroon po dyan noon ng bowling alley and boys and girls dormitory. At ngayon po, bibisitahin po natin yung unang palapag po ng bahay na ito. So, ngunit bago po tayo pumasok sa loob ng bahay, nais ko lang din po sa inyong ipakita ito pong dalawang uri ng pintuan na ginamit po nila dito sa bahay. So ito pong malaking pintuan, tinatawag po ito noon na Puerta Mayor, meaning that's the main door of the house, at iyan po yung ginagamit nila noon na pintuan para makadaan ang mga karwahe at kabayo sa loob ng bahay. Samantalang ito pong maliit na pintuan, tinatawag naman po nila ito na pustigo, at ito po ang pintuan para po sa mga tao. So mapapansin niyo po, sadya pong mababa o maliit ang pintuan na ito. Bakit po? Because the ordinary height of Filipino before are just 4 to 5 feet tall. Kaya po sila noon ay gumagawa ng pintuan na komportable po silang makakadaan base po sa kanilang taas o tangkad. So ngayon, gagamitin po natin ang pintuan ito at malalaman natin ngayon kung sino po sa inyo ang tunay na Pilipino at may mga lahi na. So you can measure your height po using this tool, okay? So let's go. Parang maghihirap yung hari.
Ang ano po ay yung mga modern na paintings, ginawa po ng mga artists dito sa Bataan. Ng barko during the galleon trade. So kung bibili po kayo ng ganitong klase ng bato, may kamahalan na po. Ang presyo nito ay umaabot na po ng nasa around 10 to 15,000 pesos. It depends upon to the thickness and size of the stones. Okay? Again, yung mga bato po na nakikita niyo sa sahig, mga original na Pedrachina po iyan. Okay? So, kaya po nakakita kayo dito ng painting exhibit kasi po ngayon, ang bahay na to nagsisilbi ng bahay ng Bellas Artist Project. So, it is a non-profitable art association na pinamumunuan po ng anak ng may-ari ng resort. So, ito po painting exhibit na to, tinatawag po na Likhalina. So, from the Tagalog word likha, which means to create, halina, which means to come on. So, ito po ay gawa nga po ng mga local artists dito sa Bataan. And if you are interested to these paintings, you can actually buy them kasi pinagbibili po ang mga paintings na ito. Okay? Sige po, you can check some of the paintings here. Pwede na po kayong pumanhit. So, just give you 5 minutes again po para po makapag-picture-picture po kayo dito sa loob ng bahay. Let's start po. Yung third house po natin, isa po dito sa mga rental houses. So, dito po, sa third house natin, ipapakita po sa inyo yung itsura ng mga rental houses. Depende po, yung bahay po na yung ipapakita po sa inyo, ibang na-mistaken, it has 3 bedrooms. It can occupy by 6 to 8 persons. Ako. Kesa naman latrine type of bathroom. Ang latrine po kasi butas lang yan. Ayan. Butas lang. Saan po sa Davao? Davao City. Or worse, hindi po ang kumukulong tubig ang ibinubuhos nila dyan. Yes, okay? So once again, iyan po yung sinuunang CCTV na tinatawag po namin dito na CCC Sinipan People or Peeping Hole. And again, this house po is our Casa Quiapo from Quiapo, Manila, the first building of the university. Kalawang palapag ng bahay. So ito mga paintings po na ito ay tinatawag po nila na Art Nouveau, na ang ibig sabihin po sa Ingles ay New Art. Okay? So sige po, dito po, ipapakita ko po sa inyo muna yung mga kwarto. Ayan, pwede po kayong pumasok dito. Sa last house natin. Ayun lang yung last house natin. Second floor. Engage. Ito po. Wala na siya. Noon. Kaya po ganyan kalaki yung bahay. At sa ngayon po, ito po yung pinaka-main office namin dito po sa resort. And once again, this is our Casa Candaba from Candaba, Pampanga. Okay? And yung green na bahay naman po na nakikita nyo sa sentro ng daanan pong ito, sa yan naman po yung aming pong Casa Mexico from Mexico, Pampanga. At yan po yung natatanging bahay dito po sa Las Casas na hindi po natagpuan sa Martinez itong lokasyon. Dahil ang bawat parte po ng bahay na iyan ay natagpuan na nga po nilang baklas-baklas sa isa pong junk shop kung saan doon na rin po nila binili mismo ang bawat parte ng bahay. Kaya nang mailipat nila ang bawat parte ng bahay dito sa resort, naging malaking palaisipan po sa kanila kung paano ito bubuing muli dahil hindi naman po nila itong nakitang buo na nakatayo. Kaya ang ginawa po nila, they conduct a research about that house and luckily, nakakita po sila na nag-iisang lumang larawan ng bahay at yun po yung ginawa nilang basihan para mabuong muli ang bahay po na iyan. So once again, yan po yung aming pong Casa Mexico from Mexico.
Mexico, Pampanga. Sa ngayon po, isa rin po yan sa mga rental houses na meron po kami dito. Pero way back 2010 to 2015, nagsisimula pa lamang po ang resort na ito. Yan po yung pinaka-main office namin at pinaka-front office namin dito. Okay? So once again, Casa Mexico for Mexico, Pampanga. Ito naman pong bahay na nandito po sa kabila, yan naman po yung aming pong Casa Unisan from Unisan, Quezon Province. Bali, ito naman po ang bahay na ito na itayo in the year 1839 sa pagmamayari po ni Antonio Maxino. At ito po yung kauna-unahang bahay na bato na naitayo noon sa Unisan, Quezon Province. So noon po, kapag sinabi nyo na ang inyo pong bahay ay gawa sa bato, ibig sabihin po niyan, kayo po ay nabibilang sa mayaman o prominenteng pamilya. Bakit po? Kasi po ang mga bato noon ay mahal kumpara po sa mga kahoy. Kaya pansinin nyo po noon, yung mga bahay po ng mga ordinaryong mga tao at mga Pilipino, gawa po yan sa purong kahoy dahil ito po ang murang materyales sa paggawa ng bahay noon. At kabaliktaran po yan sa panahon natin ngayon. Kasi ngayon, mas mahal na po ang kahoy kaysa sa bato at semento. Ito pong bahay po na to, meron po itong lihim na lagusan noon na minsan na pong ginamit ng pamilya ni Antonio Maxino nang sila po ay tugisin ng mga tulis. Dahil siya po ay tinago ng kanyang tagapag-alaga sa isang bayong na tinakpan ng gamit na gamit, kaya hindi po siya napatay at natagpuan ng mga tulisan. So sa ngayon, iyan po yung Filipino restaurant namin na pinangalanan po namin kusina ni Nanay Maria. Ang pangalan ng Nanay Maria, iyan po yung mismong pangalan ng ina ng may-ari ng resort na ito. Kaya ilan po sa mga recipe niya sa pagluluto ay isinare po sa restaurant iyan. So once again, yan po ang aming pong Casa Unisan from Unisan, Quezon Province. So maglalakad po tayo papunta dito and nag-iikot po tayo, no? Sa resort. So, bali, ito po ay tinatawag namin na Casa Bizantina from Binondo, Manila. Tinatawag rin po namin ito na Casa Binondo 3. Bali, ang bahay po na to na itayo naman po in the year 1890 sa pagmamayari po ni Don Lorenzo del Rosario, na kilalang prinsipalya at kontraktor sa Binondo. Ang nagdisenyo naman po ng bahay na ito ay si Juan Jose Herbas y Arizmendi, na isa pong Spanish architect. Okay? So, yung unang palapag po ng bahay, gawa po yan sa adobe stones and bricks, samantalang yung ikalawa at ikatlong palapag ng bahay ay gawa naman po sa iba't ibang matitibay na kahoy na nagmula po mismo dito sa Pilipinas. Okay? At sa ngayon po, kung mapapansin nyo, under renovation po ito, no? At karamihan po sa mga guests po namin dito, na itatanong po nila bakit daw po ganyang kalaki ang bahay po na iyan. Ang kasagutan po, dahil in the year 1914 to 1919, ang bahay ay inokupahan ng Instituto de Manila for their elementary and secondary education. But when they moved to Sampaloc, Manila, they known as the University of Manila or the UM. Sa ngayon nga po, ito yung pinaka-premier hotel o first-class hotel namin with 7 bedrooms that can occupied by 16 persons. So if you want to rent the house, it has full butler service, standard cocktail and breakfast worth of 169,000 pesos per night. So once again, that's our Casa Bizantina from Binondo, Manila. Perfect po yan sa wedding. 169, good for 16. Parang lumalatap na 10,000 per head, if I'm not mistaken. Okay? So ngayon, pupunta na po tayo dito. So ito po ay replica ng isang hotel sa Escolta, Manila. Ito po ay tinatawag po namin dito na Paseo de la Escolta. So kung hotel po siya noon, dito po sa Las Casas, hotel pa rin po siya ngayon. Pero medyo iniba na nga lang po yung unang palapag ng gusali dahil sa ngayon, yung unang palapag po nito, kinonvert na po namin as our La Tienda Cita Store. Yan po yung pinaka-main souvenir shop namin dito. Kaya if you want to buy some souvenirs to your friends and families, you can visit the souvenir shop at the ground floor of the building. And by the way, mapapansin niyo po sa ikatlong palapag ng gusali, may mga statwa po dito ng babae at lalaki. Yung statwa po ng babae, tinatawag po na Caryatids. Ang statwa naman po ng lalaki, tinatawag na Atlantis. So what are those? So those are the different types of foundation na ginagamit po nila noon. So instead of using an ordinary foundation or pillars, gumagamit po sila ng statwa ng babae at lalaki to add additional designs for their structures. And take note na ginagamit rin po nila ito as status symbol. So, ibig sabihin, kapag meron po kayong ganyan noon sa inyong pong bahay, kayo po ay nabibilang sa mayaman o prominenteng pamilya. Kaya pag uwi niyo po sa inyo, palagay na kayo ng ganyan kasi pang mayaman po yan. So, once again, Caryatids and Atlantis at yung building po, Paseo de la Escolta. Ito naman pong brick house dito, actually, dapat ito yung last house po natin, no?
Ayan. Kaya lang po sa ngayon under renovation po kasi itong bahay po na ito. So, ito po yung aming pong Casa Luna from Luna, La Union. Naitayo po ito in the year 1850 sa pagmamayari po ni Don Prometivo Novicio na tsuhin po ng magkapatid na Luna. Si Antonio Luna naging general ng ating bansa at si Juan Luna na isa po sa ating Philippine Masters of Arts. Actually, yung pangalan po ng Luna, La Union ay Namakpakan La Union. Pinalitan lamang po nila ito just to give respect and honors to the Luna brothers. That's why in the year 1906, they changed the name Namakpakan La Union to Luna, La Union. And in the year 1942, yung bahay naman po na ito naging headquarter ng United States Armed Forces in Northern Luzon, kung saan dito po sila nagplano noon kung paano po dadakipin ito pong si General Tomoyoki Yamashita na namuno po noon sa Sandatahang Hapon. And in the year 1970, nang magkaroon naman po ng convention dito sa bahay at isa po sa mga naging panauhing pandangal nila noon ay yung dati po nating presidente na si Ferdinand Marcos. So sa ngayon, actually ito po talaga yung museum for the antique collection ng Pamilya Acosar, kaya lang sa ngayon, isinasagawa po nila itong bahay na ito. Okay? So once again, our Casa Luna from Luna, La Union. And now let's proceed to our last house here. Alright. Salgado. Dahil ang mag-asawa po na ito, ilan lamang po sa mga tao na tumulong na magpaaral sa ating pong dating presidente na si Diosdado Macapagal. At bilang kapalit po nito, yung kanya pong nanay na si Romana Pangan ay nagtrabaho naman po bilang labandera at wet nurse sa pamilya po ng Arastia. So bago nga po magsimula yung ikalawang digmaang pandaigdig noon po ay meron na po mga sundalong Hapon na pinapunta noon dito sa Pilipinas upang mag-espiya. At lingid po sa kaalaman ng pamilya ng Arastia na ang kanila po palang driver ay isa pong espiya at colonel ng mga Hapon. Kaya po nung sumiklab yung ikalawang digmaang pandaigdig, ang napakagandang bahay po na ito ay naging garrison o headquarter ng mga Hapon. At noon, yung mga Hapon na sundalo, meron po yung kaugalian na pagkatapos po nilang gamitin ang bahay, bago po nila ito lisanin, kinakailangan po nila itong sunugin kasama po ang pamilyang nakatira dito. At nung tangkala nga po nilang susunugin ang napakagandang bahay po na to, ay meron tong isang tao na pumigil dito at ito po mismo yung driver ng pamilya ng Arastia na siya rin pong espiya at colonel ng mga Hapon. Bakit po? Dahil sa ilang taon daw po nitong paninilbihan sa pamilya ay hindi naman daw po siya itinuring na iba, bagkus siya po ay minahal at tinanggap kahit na po siya ay dayuhan lamang. At ngayon nga po, papanhig po tayo sa ikalawang palapag ng bahay na kung saan makikita niyo po dito ang napakagandang interior design ng bahay na ito. Kung maganda po yung mga napuntahan nating bahay, mas maganda po ang bahay na to. So let's go. Ang bahay, at kung mapapansin niyo po sa ceiling, may mga wood carvings ng prutas. Meron din po mga wood carvings ng koi fish dito. Actually, sa dalawang malaking kwarto po ng bahay na ito, sa pinaka-ceiling, koi fish naman po ang nakalagay. Bakit po may koi fish and fruits? Kasi po, yung may-ari po ng bahay na ito ay naniniwala po sa feng shui. Ibig sabihin po niyan, good luck and abundance. Okay? And yung mga nakikita niyo naman po mga wood carvings between the ceiling and the wall, tinatawag po nila ito na kalado. And kung mapapansin niyo po yung mga kalado na ito ay bukas kasi ginagamit po nila yan para po magkaroon ng magandang sirkulasyon ng hangin sa loob ng bahay. Okay? So, sige po, pwede po muna kayo mag-picture-picture dito. Ayan.
Gumagalaw pa niya. Dilat mo ng mata. Ayan, so mapapansin niyo po, no, yung CR natin dito sa kwarto sa bahay na ito, hindi pa yung makikita niya. Pero during 1920 po, wala ka na ng of course. Oo. Since sa mga bayan nga ang sinabi ko sa mga old houses natin ay hindi po nakalagay sa loob ng bahay, lagi po nasa labas. Siyempre po may mga matatanda po. Ingat po so kapag pinagsama-sama, gumaganda kapag nabibihisan, ngunit pumapangit naman kapag napapabayaan. Ang bawat bahay ay merong damdamin at karakter, may pera sa bulok sa pagkalinga natin sa ating kapaligiran at kalikasan. So muli po, ako po si Kenneth, ang inyong pong naging gabay sa inyong pong paglalakbay ngayong araw. At ito po ang Las Casas Pilipinas de Acosar, our pride from the past and hope for the future. Okay? So maraming salamat po sa inyong pong pag-join sa ating pong Heritage Walking Tour, and I hope na nag-enjoy po kayo at marami kayong natutunan. Ano po? And by the way, for those who
po.